Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Nov9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting, pati po sa paid advertisements, even sa tripping. Hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Tagaytay kung saan meron po tayong bagong video presentation, isang unfinished building. Ito po ay along Barangay Road. Napakatahimik po ng lugar, sariwa ang hangin at malamig po ang klima. Malapit din po ito sa highway o Aguinaldo Highway na kung saan 260 meters lang po ang distance at walking distance. Malapit din po ito sa Pink Sister Church. May lot area po ito na 468 square meters. Titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Ito pong building ay meron pong building permits na mula po sa City Engineering Office or Office of Building Official. Ito po yung disenyo. Sa lower ground po ay may dalawang garahe at dalawang unit na apartment na supposedly para sa pamilya nung may-ari nitong building. At ang second floor naman ay may 3-door apartment na gagawin nilang staycation business o pasok sa Airbnb. Then yung third floor ay deleted na po yung plano. Gagawin na lang na roof deck. Pero kung sakali man po na gusto nyo ituloy yung third floor na meron pang disenyong dalawang apartment, pwede naman po kasi nakaabang naman. Ito po yung first unit. Okay na po yung structure, finishing touches na lang. High ceiling na rin po siya. At sa materialis po, hindi nila ito tinipid. Gawa ng ito po yung owner's built. Nagkataon lang na medyo nabitin yung budget. Kaya ibebenta na lang nila. Ito po yung first bedroom na malaki naman ang espasyo. Then merong mga nakaabang na para sa glass window. At dito naman po yung living area o salas. At yung second bedroom na meron pong toilet and bath. Yan po yung magiging banyo. Actually, itong ibang parte nitong wall ay nakapalitada na. Yan po yung color white. At dito naman po yung another room na kung saan meron na rin pong mga tiles na install dyan. At labas po tayo. Ito naman po yung pangalawang unit na meron din po siyang sariling kwarto at banyo. Sa dulo po yung kusina. Ito po yung kwarto. Sa ngayon po, hindi nyo siya ma-appreciate. Especially yung sobrang selan. Ito pong property ay para sa mga investors na may kaalaman sa construction. Ito po pala yung access door papunta dito sa likod ng building na kung saan meron pong setback.
hanggang dun yan sa garahe at dito naman sa dulong parte ng property. Balik po ulit tayo dito sa loob. Meron po pala itong basement na kung saan mga 20 square meters din po ang floor area. At meron din po siyang banyo. Pwede rin po itong gawing panic room at lagyan na lang ng secret door sa taas. So ito po yung banyo o toilet and bath nitong panic room o basement. At aakyat na po tayo. Ito po ulit yung hagdan. Ito yung naka-concrete staircase. At dito naman po yung second unit. Every floor, ang floor area ay 123.75 square meters or 24 square meters more or less. So, sa tatlong palapag, meron siyang 371.25 square meters. Plus yung basement, ang total floor area po ay 391.25 square meters. Meron na rin po palang free na container house na 20-footer po yan. At sa likod po nito ay meron pa pong 64 square meters. Na sa ngayon, meron pong nakatayo na bungalow house na pwede rin pong paupahan. Medyo magulo lang, gawa ng meron pong mga construction materials. Yan po yung tinutukoy ko. Pahaba po yan. Mga 3 butas din po. Then yan po yung understair storage. At ito po yung hagdan, papunta naman sa second floor. Ito po yung naka-concrete staircase. Akyat po tayo. At dito naman po sa second floor ay meron pong 3 unit na apartment. Na ang plano sana nila ay gagawing staycation business o pasok sa Airbnb. Ito po yung first unit. Malaki naman ang spasyo nito. Ito po ay may 2 bedrooms. Yan po yung first bedroom. Meron din po siyang nakaabang para sliding glass window, naka-high ceiling. At dito naman po sa kabila ay yung second bedroom. Dito po sa dulo yung para sa kusina. At meron din pong kitchen window. Lipat po tayo dito sa may second bedroom. Sa structure po, okay na siya. Palitada na lang kulang at glass window. Ito naman po yung toilet and bath o common toilet and bath. At malaki naman po ang espasyo nito. Mula po dito sa toilet and bath, meron pong access door dito sa likod na pwede po itong i-convert sa balkonahe. Mas maigi po siguro na i-actual nyong inspect ito. Kasi iba pa rin po pag ito'y personal nyong masilip o ma-inspect itong building at kung ano pang mga gagawin dito. At sa ngayon, may ilan pa ring mga construction worker si sir na unti-unti pa rin na gumagawa dito. Okay, singit na natin yung distance, location at travel time. Mula po sa Aguinaldo Highway, ito po yung walking distance lang. Ang distance is 260 meters. Ganun po kaganda ang lokasyon nitong property. At mula naman po sa Pink Sister Church, ang distance is 650 meters at ang travel time is 2 minutes. Maisingit ko lang po, ito po pala yung second unit dito sa second floor na kung saan same floor plan din po dun sa kabila.
Okay, back to distance, location at travel time. Mula po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 1.4 kilometers at ang travel time is 4 minutes. Opo, napakalapit lang po nito sa Tagaytay Rotonda. Nandun na po ang malls, hotels, restaurants, banks, schools, church at hospital. Yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat yung i-consider sa paghanap ng property ay yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Calax Aguinaldo exit, ang distance is 15 kilometers at ang travel time is 20 minutes. Ang Calax po ay Cavite Laguna Expressway na connecting South Luzon Expressway, Skyway, all the way to North Luzon Expressway at ibang parte ng Metro Manila. At mula naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 61 kilometers at ang travel time is 1 hour and 35 minutes. Ito na po yung third unit na same size lang din po ang floor plan ng mga units dito sa second floor. At aakyat na po tayo dito sa third floor na kung saan yung plano po ay deleted na. Kaya ito po'y ginawa na lang na view deck o roof deck o pwede pong gawing activity area. Kung may small occasion, pwede rin pong gawing events place. Malaki din po yan. Pwede pong lagyan ng bubong. Pero kung gusto nyo ituloy yung original design, nakaabang na po yan para sa 3-door apartment. Malaki din po ang mga bakal na ginamit dyan. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta na lang po ito ni owner sa murang halaga. Medyo nagkulang po sila ng funds. Kaya let go na lang nila itong kanilang project. Sa lote pa lang po, 8.4 million more or less na rin ang presyo niya. Then yung construction cost, unfinished pa lang po yan nasa 9.7 million. More or less ang costing. Anyway, kagaya po ng nasabi ko sa inyo kanina, upon tripping, i-assess ninyo, inspect nyo, para mapag-aralan ninyo na may potential po itong unfinished building. Sa mahal po ng construction materials at labor, dito pa lang po sa pundasyon at yung time frame sa pag-aantay nyo habang kinoconstruct ito, baka makonsidera nyo po ito. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 15.8 million pesos. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong WhatsApp, Viber, Telegram at Signal. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami, the Nov9TV channel, Nov9TV Listings, Nov9TV On The Spot, Nov9TV Updates, at Nov9TV House Rental. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin. Then, let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming ilog sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta.
Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.